Good morning, All Generations Church. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ulitin ko, siguro busy pa kayo sa ano. Magandang umaga po, All Generations Church. Yan, it's almost Christmas. So, as we celebrate the Advent season and celebrate yung Pasko, we are so grateful and thankful na palagi namin yung kasama every Sundays. So before we worship the Lord in songs and reading and learning from His Word, I'd like to read to you Isaiah chapter 12 verse 3 to 4. Sabi niya, malagod kayong sasalok ng tubig sa balon ng kaligtasan. Sasabihin ninyo sa araw na iyon, magpasalamat kayo kay Yahweh. Siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang mga gawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. 2023 is about to end. A new chapter will start. But then, before 2023 ends, we celebrate with Christmas. Ang hamon po palagi ng All Generations Church is that for everyone to see and understand what is the real essence why we celebrate Christmas. Ito po ay isang napakagandang verse para paalalahanan po tayo sa isang kaligtasan na pinagkaloob ng Diyos Ama sa sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Naranasan ninyo na ang mauhaw. At para maibsan yung uhaw na yon, tayo ay either inom ng tubig, soft drinks, o kung anumang liquid yon. And it gives us yung kasiyahan na, ay, salamat. Yung pong sinasabi dito na sasalok tayo sa balon ng kaligtasan. Sinabi din ho yan ni Jesus. Sabi niya, kung kayo ay nauuhaw, sumalok kayo sa tubig o sa balon na aking ipinagkakaloob, at ni kailanman hindi kayo mauuhaw. Napakagandang paalala na kay Jesucristo ay hindi tayo ni kailanman na mauuhaw. At pag nagganon ang nangyari sa atin, ang ating pananambahan ay tunay. Sabi niya, magpasalamat kayo kay Yahweh. Tunay na napakaganda ang regalong kaligtasan. Yun ang ating ipinagdiriwang ngayon. At sana, hindi lang sa buwan ng Disyembre, kundi sa buong buwan, taon ng ating buhay, ipagdiriwang ang kaligtasang pinagkaloob ng ating Diyos amang nasa langit. As we come to worship this morning, may it be seen in our hearts, in our eyes, the real essence of why we celebrate Christmas. Let us close our eyes and come to the Lord in prayer. If there's anything that would hinder us into understanding Him this morning, let's ask God for forgiveness. Kung meron man nagiging abala ang ating pag-iisip ngayon at kinakabalisihan ng ating puso, ating po itong ibigay sa Panginoon. Tingnan natin ang Diyos ngayong umaga. Tingnan natin ang Diyos ngayong umaga. Mapagmahal naming Ama na nasa langit,
Salamat po muli sa isang araw na inyong pinagkaloob sa amin. Nawa ang araw na ito, O Diyos, ay aming maibalik sa inyo ng mayroong kagalakan sa aming puso, sa aming paglapit sa inyong banal na tahanan ngayon. Nawa, O Diyos, sa aming pong paglapit ngayon ay alisin niyo anuman ang magiging hadlang o gawain ng kaaway, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Aming tunay na maituon ang aming pag-alay ng aming oras sa inyo, pag-alay ng aming material na pagpapala, pag-alay ng aming paikinig sa inyong banal na salita, pag-alay ng aming boses, pag-alay ng aming mga awit sa inyo, amin hinihingi, Panginoon, na maibigay namin ang karapat-dapat sa inyong harapan ngayon. Kaya po, Panginoon, kung meron man kaming naitatago sa aming puso na hindi po kayo nagagalak, sa umagang ito ay amin po itong lalapit sa inyo. Linisin niyo po kami kung kasalanan man ito. Kung kabalisihan man ito, Panginoon, bigyan niyo kami ng kapayapaan. Makita namin ngayon na andyan lamang kayo, Diyos. Kung kami ay nanghihina ngayon, Panginoon, bigyan mo kami ng kalakasan. Sa lahat ng aming gagawin ngayong umaga, Panginoon, nawa ang tunay na diwa ng buwan na ito, tunay na diwa ng Kapaskuhan, ay aming maisa puso at maisa isipan. Nawa magdulot ito, O Diyos, ng kagalakan sa aming pag-awit. Kagalakan sa aming pagkikipag-usap sa kapwa-kapatid, maging sa aming mga bisita, Panginoon. Kagalakan sa presensya ninyo sa tahanang ito. Lord, salamat po muli. Aming ibinabalik taus-puso naming pasalamat sa inyo sa kaligtasang pinagkaloob nyo sa buhay ng inyong anak na si Jesucristo Jesus, na siyang hinayaan niyong mabayubay sa krus para sa aming kasalanan. At sa ikatlong araw ay umupo sa inyong kanang kamay. Napakagandang pag-asa. Napakagandang larawan na sa kabila ng aming pagdadaanan, may Kristo kami nakasama. Kayo ang mapapuri, kayo ang madakila, kayo ay may taas sa lahat ng aming gagawin ngayon. Nawa ang aming pagsamba ay maging kaaya-aya sa inyong harapan ngayon. Sa tanging pangalan ni Jesus, aming Panginoong tagapagligtas. Amen at amen. Tayo pong lahat ay tumayo at atin pong awitan ng ating Panginoong Jesus. Ayan, magandang umaga po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sige po, mas malakas pa pong palakpak. Ayan, magandang umaga pong muli. Ngayon po, nalalapit na po ang Kapaskuhan at ako po na marami sa atin ang nag-aabang na dito. Marami po sa atin ang may iba't ibang mga dahilan kung bakit excited tayo o nasasabik tayo sa Kapaskuhan. Para sa mga kabataan, aginaldo at regalo, yung isa sa mga pinaka-inaabangan. Para naman po sa ating kanya-kanyang mga pamilya, yung family gatherings, reunion, ang isa po sa mga pinaka-excited tayo kapag darating ang Kapaskuhan. Pero katulad po ng nabanggit ni Pastor Fritz kanina, nawa ngayong umaga ay patuloy tayong mapaalalahanan sa kung ano nga ba ang tunay na diwa ng Pasko. Yun ay ang dakilang pagmamahal ng Panginoon sa atin na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang mabayubay sa krus at pagtagumpayan ng kamatayan at bigyan tayo ng buhay na ganap. Kung kaya naman po, lahat po kayo ay aming inaanyayahan na ibigay ang ating mga boses, mga tinig, ang ating mga palakpak sa ating Panginoon. Indeed, there is joy in the Lord. And indeed, there is joy in the house of the Lord. So let us sing to the Lord this morning.
to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. We sing joy, joy to the world, the Savior reigns. Let all their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, joy, unspeakable joy, an overflowing will, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Joy, unspeakable joy, an overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. Joy, unspeakable joy, an overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. Amen. Amen. Lord, we continue to sing and we continue to raise our voices and to lift your name up high this morning. We worship the God who was. We worship the God who is. We worship the God who evermore will be. He opened the prison doors. He parted the raging sea. My God, He holds the victory. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place.
accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. We were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today, and we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place, and we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today, and we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place, and we won't be quiet. We shout out your praise. Oh, oh, oh. 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 We shout out your praise. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa palagi mo, Panginoong favor sa bawat isa sa amin. Tunay na napakabuti mo, Panginoon. And sa pagising namin sa umaga, tunay na yung pag-asa, Panginoon, ay pinapakita mo, Panginoon, sa amin. At yun yung patunay na mahal mo kami. Dahil binibigyan mo kami ng chance, Lord God, to serve you, to love you. Binibigyan mo kami ng chance, Lord God, na ibigin din, Lord, yung kapwa namin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Tunay, Lord, na Ikaw yung pag-asa namin, Panginoon. Ano man yung kalalagayan natin ngayon, kung meron pa mga bago dito na ngayon lang umaten, hindi aksidente na nandito ka. Dahil nire-remind tayo ng Panginoon na iniisip mo na wala kang pag-asa. Tunay ng Panginoon, sa Panginoon natin, tunay na malaking pag-asa natin. And every morning, yun yung patunay ng Lord sa atin na mahal na tayo. Let us all sing to the Lord. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven
Panginoon, na kayo lamang po ang aming lalapitan sa panahon ng kabagyuhan, Panginoon, sa panahon ng victory, O Lord. Kasi kayo ang aming pag-asa. Kayo ang aming pag-asa, Panginoon. Hope is built on nothing less than Jesus built on nothing less than Jesus' blood. Than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's blood. Through the storms, He is Lord, Lord of all. When darkness seems to hide its face, I rest on His unchanging grace. Oh, in every high and stormy air, my anchor holds within the veil. Blessing to Lord. My anchor holds within the veil. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. He is Lord, Lord of all. Christ alone, Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of When He shall come with trumpet sound, oh, may I then in Him be found. Oh, just in His righteousness alone, faultless as before a throne. Oh, we sing.
Panginoon. Ito ang aming papuri at pasasalamat, Panginoon. In Jesus' name we pray, amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa umaga na ito. Purihin natin siya. Manatili po ang lahat na nakatayo para po sa pagbasa ng banal na kasulatan. Babasahin po natin ang Mateo, Kabanata 7:24 hanggang 29. Salitan po muli nating basahin at sabay-sabay po tayo sa huling talata. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagagawa ang mga ito, ay may tutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Namangha kay Jesus ang mga tao nang kanilang marinig ang kanyang pagtuturo. Sapagkat nagturo na siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Pagpalain nawa ang pagbasa ng salita, tayo po ay makakaupo na. Morning, everyone. Let's come to the Lord in prayer. Let us welcome His presence. You have come to God's house. You have chosen to be here this morning. It is grace na nandito po tayo. That God welcomes us in His congregation, in His family. Let us listen to the Lord. Father, it is a great joy to know that after facing life's battles, we have a family, we have brothers and sisters in you, we have a church na pwede kaming tumuloy and be refreshed, be renewed. We are here this morning to celebrate your presence, to mention the things you have done to us, to give thanks to your name, Lord, and acknowledge your blessings and favor. We also come here, Lord, to listen to your word and intercede sa mga bagay, Panginoon, that we need to mention, not only with our hearts, but with our lips. People who are known to us, kailangan naming dalhin sa inyo, Panginoon, sa pamamagitan ng prayer. We have friends who are suffering, Lord, from various sicknesses, ng mga illnesses, Panginoon, na nangyayari. We pray for healing, we pray for restoration. We have people here, Lord, na may mga problema sa kanilang relationships sa tahanan. We pray for peace and reconciliation. We also remember our churches in Bicol, one in Albay, in Bakakay, and there is a very small congregation, Lord, gathering in Sorsogon. We lift them up to you. Strengthen them, Lord. Bless them. If we are welcoming someone here, Panginoon, for the first time,
Father, I pray that you will speak to that person. Sana magkaroon siya, Panginoon, ng encounter sa inyo. And if there is someone here returning to you, Lord, after some times na dyan sa mundo, we pray, Lord, that this person, this brother or sister in you will find comfort sa katotohanan na you welcome sinners and prodigals. You love them. Father, we pray that you will also allow us to check the foundations, the very foundations of our lives, or of our faith, as we look at your word this morning. Pray that sa mga sandaling ito, Panginoon, we will learn to make Jesus the undisputable and only foundation ng buhay po namin. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pwede ho ba ninyong batiin yung inyong mga katabi? Welcome them sa sanctuary, sa pamilya ng Diyos. Just before we begin our sermon. Again, mga kapatid, magandang umaga po sa inyo. Salamat sa mga nag-participate, and I don't know how to motivate those who did not participate, but I'm happy that you are here nonetheless. Okay? Masaya po ako na nandito po kayo at dinala kayo ng Panginoon dito sa lugar na ito upang sumamba at magpuri sa buhay na Diyos. Today, we will end our series. Medyo mahaba po ito, mga kapatid, 8 Sundays. At ngayon ay tatapusin natin siya after 2 months. Ito po ay series from Matthew chapter 5 hanggang Matthew chapter 7. Ang tawag po dito ay Sermon on the Mount. Ang pamagat po natin sa series po na to, bago nyo makalimutan, ay maginhawa. Ang buhay at pakikipamuhay ni Jesus. At yun po yung title kasi yun po yung gusto nating mangyari sa ating mga buhay. Na yung buhay natin at ang uri ng pakikipamuhay sa mundong ito ay mismong galing yung pattern na sinusundan natin kung sino at ano ang ginagawa ni Jesus nung siya po ay nandito sa mundong ito. So as we end, ang challenge sa atin ay isang katanungan. Ito ba ay buhay na may karunungan o buhay ng kamangmangan na nangyayari, nakikita natin sa mundo? Si C.S. Lewis, of course, lagi niyo siyang maririnig sa akin. Habang akong pastor dito, lagi niyo siyang maririnig sa akin. Okay? So, masanay na kayo sa pangalang yan. Meron po siyang sinabi, patungkol sa isang tao, kapag nakakilala sa Panginoon, of course, may mga pagbabago sa buhay niya, may mga transformations na nangyayari. At dahil bago pa lang, ang tendency ay para bang yung ginamit na analogy ay ganito. So, Jesus, friends na tayo ngayon. You are my Lord. I want to invite you sa bahay ko. So, ano to? Symbolic po ito. Can you please make some suggestions? Kung paano ko pagagandahin yung bahay, kung anong mga arrangements na gagawin ko. So, tingnan mo yung bahay ko, pasukin mo, tapos magbigay ka sa akin ng suggestions kung paano pang mas magiging matibay at maging maganda ang bahay. Ang sabi ni Jesus, okay, fine, no problem. Visit ako sa bahay mo one day. At dumating si Jesus, wala yung tao. Ang ginawa niya, yan. Jesus brought a bulldozer and bulldozed everything sa bahay. At kung ikaw may-ari noon, ano kaya ang iyong mararamdaman? At maniwala kayo mga kapatid, yan ang ginagawa ni Jesus sa atin. Akala natin maganda na yung bahay natin, akala natin maganda na yung buhay natin, akala natin ay superior tayo sa morality at ethics, akala natin marami na tayong pakinabang sa mundong ito at sinasabi ni Jesus, gawa na lang tayo ng bago. Ako bahala. I-demolish natin kung anong nakatayo and let us create another one. Jesus ended this sermon, mahabang sermon, pinag-usapan natin ng 8 linggo, na tinatawag natin na Sermon on the Mount, with sharp contrast. Ang daming mga contrast. Mamaya, balikan natin uli.
using people, using symbols, using even forces of nature to drive home my point. Kasi gusto ni Jesus na maintindihan yan. In the absence of nuclear weapons na mayroon tayo ngayon sa mundo, sa kanila noon, winds, rains, and floods are the forces one must contend with. They are a great source of devastation sa kanilang panahon. Of course, meron ding earthquake. It remains true today. Ito mga gantong mga bagay. Literally and symbolic man yan, mga kapatid. Delikado sila sa buhay natin. We have earthquakes. Did you feel the 5.9 earthquake this week? No? People panic. At dahil nagpapanik tayo, sa halip na, anong sinasabi ng FIBOC sa atin? Duck, hold, ano yun? Drop, duck, and hold. We post it on Facebook. Kung sinong pinakaunang nagsabing may lindol. 5.9 magnitude. And the people in Mindanao say, that's nothing. We have 7.4. Matindi yung mga lindol sa kanila. Typhoons. Sabi ng Pag-asa, nauubos daw yung mga letra ng alphabet sa Pilipinas every year. Daming typhoons. Tsunami. Flood. Ito yung mga bagay na to, mga kapatid. Meron din sila sa buhay ng tao. Hindi lang sa nature, sa buhay natin meron din. So Jesus is calling us to inspect the structures of our lives. Saan ba nakatayo yan? Gaano ba katibay yung buhay mo? Yung spiritual na bahay mo? Yung mismong pananampalataya mo? Check natin yung strength ng ating mga foundations. Because whether we like it or not, storms will come. At hindi ikaw ang magsasabing matibay yung aking pananampalataya. Storms of life will determine how strong yung iyong foundation sa buhay. Is your life built on Jesus? Kay Jesus ba talaga si Jesus ba talaga ang pundasyon? At kay Jesus ba nakatayo ang iyong buhay? Can it withstand the troubles and storms that may come? That is something. Kung ikaw ay malakas ngayon, and everything is going well, that is something that may sound simple and harmless. Kasi lahat naman gumaganda sa'yo. So itong bagay na to, magtatanong kung gaano ka tibay yung ating foundation, parang hindi pa siya ganun ka urgent. But believe me when I say, itong mga bagay na to, if left unchecked, would cost us our own soul someday. Because they will come. Jesus intentionally ended his sermon using powerful and relatable images and symbols for us to easily understand the message and invitation. Ganun ang ating Panginoon. Lagi siyang mayroong mga examples, lagi may mga symbols and images na naiintindihan natin. Para bang si Jesus nagbibigay na ng exam ay nagbibigay pa ng clue just to make sure that you pass the exam. Bumagsak ka pa dyan, sinabi na ngayong sagot. Ewan ko na lang. Jesus was successful in his teaching that we need to consider how the people reacted or responded to his teaching. I want to emphasize this one. Basahin natin. 28 to 29 ng Matthew chapter 7. When Jesus had finished saying all these things, the crowds were amazed. Namangha sila at his teaching. Because he thought as one who had authority at hindi daw katulad ng kanilang mga teachers of the law. Basahin natin sa mas makabagong translation na Tagalog. Bumilib ang mga tao kay Jesus nang marinig nila ang mga teaching niya. Na starstruck sila kay Jesus. Parang ganon. Dahil nagturo siya ng may authority at hindi katulad ng kanilang mga teachers of the law. Mga kapatid, noon at ngayon, ito pa rin naman yung reaction ng mga tao kay Jesus. Believe sila kay Jesus. Amazed sila kay Jesus. Astonished, kung gusto niya mas old na English. Someone with authority kasi siya. And he is unique. Even other
major world religions are saying it is hard just to dismiss entirely the teachings of Jesus na parang walang impact sa kanila. Just look at Gandhi, how Jesus impacted his life. Hindi naman siya naging Christian. Pero ganoon ka tindi yung dating nung teachings ni Jesus. People are amazed at Jesus. We are amazed at Jesus. Pero alam niyo, kalahati lang ng storya yan, mga kapatid. To be amazed at Jesus kasi can also lead into rejection of Him. Gaano ba karaming mga tao ang nandun? Everybody, sabi ng Bible, namangha silang lahat kay Jesus. Tanong, ilan ang sumunod sa Kanya? At hanggang ngayon, na-amaze pa rin naman ang mga tao kay Jesus. Pero hindi rin naman marami ang sumusunod kay Jesus. Amazed, captivated, maybe even respect and put Jesus sa mataas na regard, but that doesn't mean appropriate actions were taken. Namamangha tayo sa ating Panginoon. Pero pag sinabi niyang sumunod tayo sa Kanya, sometimes it's very hard to follow Jesus. Especially pag may mga storms ng buhay. But people like us are amazed at Jesus. And we have chosen to follow Him. Kaya tayo nandito ngayon. Na-starstruck tayo kay Jesus. At ating response, hindi lang ganon. Susunod tayo at sumusunod tayo sa ating Panginoon. We are not amazed at Jesus like wild fans of a rock star. Our amazement at Jesus led us to become His followers. Hindi lang tayo mga fans ni Jesus. We are His followers. There is one word that separates the foolish from the wise, and that is the word obedience. Yan yung junction. Na-amaze kay Jesus, pero hindi nag-obey. Na-amaze kay Jesus, pero sumunod kay Jesus. Diyan naghihiwalay ang karamihan ng mga tao. Obedience goes beyond mere intentions. Hindi porket meron kang magandang intensyon sa buhay, susunod ka na sa ating Panginoon. Nag-uumpisa yan sa pagkamangha mo kay Jesus. Eh, meron din naman kasing namamangha pero natatakot. Baka hindi ko kayanin. Parang ang bigat data ng requirements ng ating Panginoon. Wala naman talagang requirements, kundi ang magtiwala sa Kanya. Obedience is faith in action. What kind of faith? Of course, genuine faith. Yung totoo, dalisay at tunay ng pananampalataya. Genuine faith makes you build your house with Jesus as the foundation. Si Jesus ang pundasyon ng ating buhay. Mga kapatid, it is a slow and painful work. Kailangan ng trabahuin ng gusto, pagdesisyonan ng gusto, but it is the most durable house of all. Yung mga bahay na hindi minamadali, di ba? Yun yung matitibay. At yung foundation ay concrete, hindi buhangin. Tanong, are you a fan or a follower of Jesus? There's a movement some time ago in Facebook. Sabi, make Jesus popular again. What? Why? Para saan? So hindi ko siya naiintindihan. Buti na wala na siya. Make Jesus popular again. Nonsense. Because you follow a master who hates popularity. Are you foolish or wise? Yan yung mga tanong na kailangan nating pag-isipang mabuti bago natin sagutin. Mas nakaka-offend yung Tagalog. Foolish, medyo social pa eh. Yung tawagin kang mangmang or hangal, medyo parang foolish na lang, at least English. Mangmang, hangal, di ba? Parang bigat yung mga words na yun. Pero, sa mata ng ating Panginoon, yun yun. Tingnan natin ha. Pag-usapan natin tatlong bagay. Number one, pag-usapan natin yung mga contrast ng buhay. Dito natin
malalaman kung anong klaseng buhay meron tayo. Of course, yung mga choices ng buhay. At mga consequences, mga bunga. Contrast. Review muna natin. Kasi kailangan maintindihan natin itong background nito. Sabi ni Jesus, pinag-usapan natin nakaraan, mayroon ng dalawang klase ng gates. Isang masikip, at kukunti lang nakakasumpong nun, at isang malawak na gate na marami nakakasumpong o maraming dumadaan doon. At alam nyo naman yung dalawa rin na contrast yan, ano yung dulo niyan? Buhay na walang hanggan at buhay na wala ang ating Panginoon. Number 2, mayroon ding dalawang klase ng bunga. Diba? Isang masamang bunga at isang mabuting bunga. So laging may contrast ang ating Panginoon. Number 3, pinag-usapan din dyan yung dalawang klase ng pagpapahayag ng kanilang pananampalataya. May nagpapahayag ng pananampalataya dahil akala nila sila yung totoo. Sabi ni Jesus, I do not know you. Ay ano ngayon kung nagpalahayas ka ng maraming demonyo o nag-preach ka ng gospel, sabi ni Jesus, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. And of course, pinag-uusapan natin ngayon, mayroong dalawang uri ng tao na nagtayo ng bahay. At itong ng mga nagtayo na to ay pwede natin i-categorize sa dalawa, foolish and wise. Bago matapos yung kanyang sermon, pansinin po ninyo na ito na yung appropriate time na nananawagan na si Jesus na yung mga taong nakikinig sa Kanya at na-amaze sa Kanya ay gumawa na ng isang matibay at panghabang buhay na desisyon. Yung kanyang mga previous discussions, di ba? Nag-umpisa yan sa mga statement ng pagiging blessed, yung paano mo i-treat yung Panginoon sa iyong mga panalangin, paano ka makikipagkapwa, lahat po na yan, mga kapatid, na discussions, isa yung aim niyan, na magkaroon ka ng future actions na tama. At ito na po yun. Para bang, dahil pinag-usapan natin yung bahay, parang yung mga previous discussions ni Jesus, parang nag-iipon siya ng materials, pinapakita niya sa iyo, ito yung mga materials na kailangan mo, ito yung plano, ito yung blueprint, ito yung lote, ganito mo linisin yung lote mo, yung mga legal documents niyan, ihanda mo niya muna, yung lahat ng kailangan mo, even the people na kailangan mo, they are all ready. Now is the time to start building your house. Here, in Matthew chapter 7, the last verses. Because, mga kapatid, building a house means having the intention to stay for long. Diba? Nagtatrabaho ka, nag-aaral ka, nagbi-business ka, anong tuloy niyan? Gumawa ng bahay. At doon sa bahay na yon, doon ka titira ng matagal. Maliban na lang kung sobrang dami mong bahay. Pero kung isa lang bahay mo, ganun yon. Sabi ng Proverbs, asikasuhin mo ang iyong mga lupain, ibig sabihin, magtrabaho ka, and after that, you build a house. So building a house is actually a statement na ito ako, ito yung aking status, dito ako mabubuhay, dito ako makikilala sa bahay na to. And I intend to stay sa bahay na yan in safety and comfort. You are now ready to make a life. It's a statement of being stable. That's the meaning of building a house to live in. The same is true spiritually. After hearing a lot from Jesus, now is the time to build your house with Jesus as the foundation. Today, the call is for us to find out saan nakatayo yung pundasyon ng ating mga buhay. There is no alternative here. Yun yung malungkot pagdating sa ating Panginoon. Walang third wheel, walang pangatlong choice. Laging dalawa lang. Yung mga mahilig sa mga Japanese restaurants, Japanese food. Alam mo yung struggle ko sa Japanese food? Extreme lang siya. Masarap na masarap at walang kwenta. Yun lang yun. Wala siyang gitna na pwede na ito. Hindi siya ganun. That's the problem with Japanese food, I think. Hindi ko alam mag-agree kayo sa akin, pero ganun lang siya.
Masarap, superior, at hindi talaga masarap at hindi mo nababalikan. Si Jesus ganun din. Walang gitna. Pwede na siguro ito. You have to be very sure about it. There is no alternative. Either you are a fool or a wise in the eyes of Jesus. Obedience. Balikan natin yung obedience. Goes beyond mere astonishment. Hindi lang basta namangha ka kay Jesus. Dahil sa totoo lang, mamamangha ka lagi kay Jesus. But we go beyond that. Kung may 10,000 nakikinig kay Jesus noon, hindi lahat ng 10,000 ay sumunod kay Jesus. Pero 10,000, 100% namangha kay Jesus. It is intentions put into courageous actions. Ano yung action? Build your house on the rock. Dumating na yung pandemic, natapos na yung pandemic, may mga sakit na naman sa baga ngayon, yung iba hindi pa nakakabangon sa effect ng pandemic, yung business nila nag-struggle pa rin, but you are here. I think, I'd like to believe, because your foundation is Jesus. Kasi ang daming nawala, ang daming nawindang na buhay because of lockdowns, but you are here. Naniniwala akong matibay ang inyong mga buhay dahil kay Jesus na ginawa ninyong pundasyon. Pangalawa, mga choices. So hindi lang contrast, isang wise, isang foolish, kundi yung mga choices na ginawa ng mga taong to. Malimit sa buhay, ang choices natin ay dahil wala naman talaga tayong choice. Di ba? Nangyari na yan. Wala ka naman choice eh. Yan na yan. Minsan naman, di tayo makakapamili ng husto dahil sobrang daming choices. Naranasan nyo na ba na minsan pagod ka sa trabaho, kung saan man, tapos gusto mong mag-me time, bukas ka ng Netflix, tapos sobrang daming palabas sa Netflix, nakatulog ka na, wala ka na panood. May ganyan ba kayong struggle? Ako nakakailang beses na akong ganon. Sa sobrang daming choices, hindi mo na alam kung anong panonoorin mo hanggang nakatulog ka na lang. Pero dito, si Jesus nagbigay ng 2 choices sa buhay. Sa kaharian niya o sa kaharian ng mundo. Dito mga kapatid, we will make a choice because Jesus is clear and He is fair. Now, again, I need to emphasize this. Kailangan mong gumawa ng isang matibay na desisyon kasi yung sinabi sa iyo ni Jesus ay klaro at patas. Hindi mo pwedeng sabihin, vague naman kasi yung statement mo eh. Hindi ko ganong naintindihan kasi hindi siya klaro at pakiramdam ko, hindi rin naman siya fair kasi hindi siya directly sinabi sa akin. Hindi ito as if kung may 10,000 doon, pagpalagay natin, yung 9,000 binulungan ni Jesus, tapos yung 1,000 na natira ay parang, bahala kayo kung saan kayo makakahagilap ng information. Hindi siya ganun. So, ang statement ng ating Panginoon ay clear and fair. That's why you need to make a decision. Pansinin niyo ito, verse 24. Kaya't ang bawat nakikinig, at lahat ay nakinig, at nagsasagawa. So, ito yung pagkakaiba. Nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Ito yung kanyang counterpart. 26. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa. Ng mga ito ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Jesus was indeed clear and fair. Yung information na sinabi niya ay sinabi niya ng malinaw sa lahat. At wala siyang tinatangi. Yung mga nandun ay nakarinig ng iisang teaching. Pero magkakaiba ng tugon ang mga tao. You know, freedom is such a wonderful gift from God. Mayroon tayong freedom to choose. Mamili ngayon.
Diniscuss sa lahat ni Jesus yung patungkol sa kanyang kingdom, sa kanyang paghahari, sa buhay doon sa kanyang kingdom. Ngayon, mamimili tayo. Gusto ba natin ito? Or nakapamili ka na, praise the Lord. Tuloy mo yan. Choose wisdom. Piliin mo lagi yung ating Panginoon. Choose Jesus now. Kung hindi ka sigurado dyan, mga kapatid, ngayon, piliin mo ang ating Panginoon. Kasi marami laging bagyo, earthquake, flood na darating sa atin. Ang intensyon ng dyablo ay para bumagsak tayo. Kaya yung imbitasyon sa atin ng ating Panginoon, tibayan natin ang ating mga buhay. Siya ang ating pundasyon. Pangatlo, consequences. Sabi ng 25, umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ano yung kanyang counterpart? Sabi diyan, umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay, ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Sabi ng Kawikaan, 10:25, tinatangay ng hangin ang taong masama, ngunit ang matuwid ay gusaling di magigiba. Kung ano man ang tinatayo mo ngayon, susubukin yan balang araw. It will be tested someday. At kahit hanggang ngayon, o ngayong mga sandaling ito, habang nagsisikap tayong itayo yung ating mga buhay sa mundong ito, may mga forces of evil sa mundong ito na pilit tayong pinapababa o binabagsak. Nakikita ko sa inyong mga mata, nakikita ko sa inyong mga mukha, that you've been through a lot in life. Baka itong week lang na to, ang dami mong pinagdaan ng problema. I can see some battle-tested faces dito. Determined eyes. Eyes na hindi sumusuko. Mga mata na hindi kita susukuan. Nandito ang Diyos para sa akin. Yung mga puso na bagamat minsan naliligalig at nagwo-worry, ay nanatiling malakas. Why? Because of Jesus. So let me ask you this. Why are you here? Bakit ka nandito ngayong umagang ito? Sa kabila na ang dami mong pinagdaanan. Because your foundation is strong. Kasi niniwala akong itinayo mo ang iyong buhay sa ating Panginoong Jesus. Kaya ka nandito ngayon. Because you want to further strengthen your life. Ngayon na-realize mo na hindi pala siya nauubos. Yung mga bagyo ng buhay hindi nauubos. Yung mga baha ng buhay hindi nauubos. Ang desire mo ngayon ay lalo pang palakasin, patibayin ang buhay mo kay Jesus. Or maybe, nandito ka ngayon kasi ang dami mong itinayo, nagsikpag ka ng gusto, ang daming nasayang na efforts kasi lahat ng iyong itinayo ay gumuhong lahat. Hindi pa man dumadating yung bagyo ng buhay, pina-forecast pa lang, bumuho na yung ginagawa mo. Ang lungkot no, no? Pina-forecast pa lang na may bagyo, gumuho na. Kasi, hindi si Jesus ang foundation. But you are here. Praise the Lord. You are here. Iba't ibang mga mukha, iba't ibang mga age groups na nandito ngayon, iba't ibang mga backgrounds ng buhay, but you are here. Kasi nagkaisa tayong itayo ang ating pundasyon, ang ating mga bahay, gamit si Jesus bilang pundasyon. You want to start building with Jesus as the foundation of your life. That's why you are here. Welcome to God's house and God's family. Tingnan pa natin na mas maigi ito, mga kapatid. Pareho lang naman, di ba? May dalawang bahay na magkamukha. Sa labas,
Pareho lang sila pag tinignan. Pero ano yung nasa loob, ano yung hindi nakikita, doon nagkakaiba. Sabi ni Jesus, matibay at tatayo sa gitna ng bagyo yung nakikinig at nagsasagawa ng aking mga salita. Yung mga hindi nagsasagawa pero nakinig, nagtayo rin naman ng bahay. Mali nga lang yung pundasyon at tiyak na mawawasak. Parehong bahay na pag tinignan mo sa labas, ay pareho lang silang tingnan. Pero babagsak yung isa, tatayo yung isa. Pansinin din po ninyo na hindi lang parehong bahay ito. Pareho lang din naman yung ulan. At pareho lang din naman yung baha. Pero tatayo yung isa, hindi tatayo yung isa. Only one house will remain. At yon ang bahay na itinatag at itinayo gamit si Jesus. Samantala, yung tinayo because of self-righteous na mga motibo o yung nagtayo sa buhanginan will be devastated and lost. Acts chapter 4, verse 11, sabi, "For Jesus is the one referred to in the scriptures where it says, 'The stone that you builders rejected has now become the cornerstone.'" Ang lungkot nito. Pagkatapos ng buhay natin dito sa mundong ito, haharap tayo sa Diyos. Hindi natin ito ginawa. Sasabihin, ilang beses mong narinig si Jesus? Ilang beses mong narinig yung salitang Jesus, salitang buhay na walang hanggan, salitang forgiveness, salitang simbahan, salitang langit. Naghanap ka pa ng ibang pundasyon sa buhay. Samantalang yung iyong nireject ng makailang ulit, siya ang nag-iisa at totoong pundasyon. Huwag sanang mangyari ito sa atin, mga kapatid. Tanong is this, what's inside your house? Anong nandyan? Si Paul, gumamit din siya ng symbolism. 2 Timothy chapter 2, sabi niya, sa isang malaking bahay ay may iba't ibang uri ng kasangkapan. May yari sa ginto o pilak at meron din namang yari sa kahoy o sa putik. May ginagamit para sa mga tanging okasyon at meron namang pang-araw-araw. Ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi, malinis at karapat-dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. So may mga natitenga talaga. May mga hindi gaanong pinapansin at hindi gaanong ginagamit ng may-ari. Sana dito tayo sa kabila. Sabi diyan, ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi, malinis at karapat-dapat gamitin ng may-ari para sa mabubuting gawain. Another question is this. Paano ba nagiging maganda yung bahay mo? Paano mo ba mas lalo pang ma-perfect yung decoration sa bahay? Sapagkat yung pundasyon mo ay tama na, si Jesus na, pero paano pa natin mas lalong pagagandahin at patitibayin yung bahay? Ganito siya, a house devoted to service and obedience to Christ. Yun lang yun. Let's make all gen beautiful. Yung pamilya mo gawin mong maganda. At yung personal na buhay mo gawin mong maganda. Ganito siya. Number 1, faithfully join our services, especially prayer nights. Oh, teka lang, Pastor, ba't parang ganyan? Ganito siya, mga kapatid. Sabi ni Paul, ang church ay katawan. Binubuo ng iba't ibang bahagi. Ang ulo ay si Jesus. So dahil may iba't ibang bahagi, we recognize plurality in the church, complex ang church, iba-ibang personalities, at ito siya. We are building God's house together. Nandito ka to join others in building God's house. Inuna ko talaga yung prayer nights. Kasi, ganito siya eh. Kung susukatin ng Diyos ang strength ng church,
hindi Sunday morning. Given na yan, pupunta talaga kayo sa church. Laging unpopular yung ministry ng prayer. Make time for this. Prayer nights. Umpisa natin ngayong Pasko. So, ang prayer night po natin dito ay Thursday. Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Takay dito 1 oras. Pray tayo. Pero, ngayong Pasko, gawin natin mas meaningful, all dyan simbang gabi. At simbang gabi, gabi talaga, hindi madaling araw. Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, December 18 to 22. Okay? December 18 to 22. Come here, join us. Now, if you want to bring some food to share, dala kayo. Pero may pagkain dito. May merienda. Pero kung gusto niyo na magdala, okay naman. Tumatanggap kami ng Mary Grace, ng Contis, ng mga simpleng pagkain lang. Okay na yan, mga Mary Grace. Hindi, joke lang mga kapatid. If you want to share, no? Kasi naisip ko, marami namang pupunta rin. No? Bring some food. Welcome yun. Number 2, di lang tayo magpipray. Share the gospel. Minsan matagal lang tayong Kristyano, pero never nating na-try mag-share ng gospel. Isipin natin, maraming tao kailangan nito. So, magbahagi ng salita ng Diyos, or kung may time ka, meron kang resources, tinatawag ka ng Panginoon, join yung ating mga mission trips. Bring your family and friends to Jesus. Nakakilala ka sa Panginoon, huwag kang talagang titigil na hindi nakukumpleto yung pamilya mo sa kaharian ng Diyos. Inuna ka ng Panginoon, so ngayon nasa sayo yung burden. And maybe it's not a burden, it's a privilege na mauna ka sa kaharian ng Panginoon. Meron tayong mission trips scheduled sa Bicol at saka sa Palawan next year. May mga fundraising events po ito kasi karamihan mga youth. So, yan. May experience mong magbahagi ng salita ng Panginoon. May experience mong makakita ng ibang mga mananampalataya sa ibang lugar. Open yan. Nandyan yung pwede kayo mag-sign up sa labas. Share the gospel. Next year, we will intensify EE. We will intensify sharing the gospel sa mga tao. Number 3, get involved in the lives of others. Join our life groups. Life group reboot. So yung mga nag-exist na mga life groups, salamat sa buhay ninyo. Ngayon, nananawagan tayo. Gusto mo bang maging part ng life group? Nandyan ang sagot sa labas. Gusto mo mag-lead ng life group? Nandyan ang sagot sa labas. Mga kapatid, we will relaunch life groups. Kasi nga, di ba, sabi natin, ang ulo ay si Jesus. Ang church ay iba't ibang bahagi. We help each other. We serve yung isa't isa sa atin. Number 4, find something to do. Okay? Serve in one of God's ministries dito sa church. Marami tayong pwedeng gawin. Serve the Lord. And of course, join yung mga iba't ibang fellowship groups. Isa po dito, nananawagan na naman ako, December 17, that's next week. 5 p.m. dito sa church. Let us celebrate together itong taon na to. Let us be joyous. Let us be happy. Diba? Alam niyo, ang celebrations, part yan ng ating spirituality. Sinasabi natin naging mabuti ang Diyos sa atin. Sinasabi natin na karapat-dapat purihin at sambahin ang Panginoon kasi ang dami niyang ginawa sa ating mga buhay. So it's happening next week. December 17, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Punta ho kayo dito. May pagkain, mayroon tayong mga gagawin, may fellowship, ganyan. Punta kayo dito ng gutom. Uwi kayo ng gutom pa rin. Hindi, kahit paano mayroong blessing ng Panginoon sa atin. Okay? So December 17, next week. Pero ito, pinaka-importante sa lahat. Ito mga practical na mga bagay, itong mga sinasabi ko. Above all, fall in love with Christ.
Kasi baliwala lahat yan kung hindi natin mahal ang ating Panginoon. Kung hindi natin na-encounter si Jesus, baliwala lahat. So ang conclusion ko ay ganito. Habang tapusin natin tong sermon na to, tapusin natin tong series na to. If your foundation is Jesus, all important sections of your house are secured and durable. Gusto mo ng meaningful life? You start with Jesus. Gagawin niyang meaningful yung buhay mo. Gusto mong maging maayos yung career mo? Try Jesus. Try Jesus. Kung hindi ka man maging sobrang taas sa kumpanya, at least He will teach you to live with contentment. An appreciation kung anong nandyan. Try Jesus. Kasi ayusin ni Jesus yung iba't ibang bahagi ng buhay mo. Gawin mo lang siyang pundasyon ng iyong buhay. Noong 2001, kung di ako nakakamali, basta inyo hindi pa pinapanganak, meron pong paborito akong sinusundan sa HBO. Yung ikot-ikutin mo pa yung antena ng TV nyo, no? Kasi malaki pa yung likod ng TV. Band of Brothers. Nasa Netflix siya ngayon. Pinanood ko ulit. Kasi maganda naman talaga siya. It's a story of ang tawag doon, Easy Company ng 101st Airborne ng US Army. They were assigned in Europe sa liberation. They were successful there. Maraming namatay, pero maraming nag-survive. Dito sa palabas na to, nung natapos na yung buong series, in-interview yung mga nag-survive, mga may edad na sila noon. Hindi ko alam kung buhay pa sila ngayon. That was 20 years ago kasi. So may mga edad na, 90, 100, mga ganon. So isa doon, tumatak sa akin, nakalimutan ko yung pangalan niya. Pero sabi niya, kinukwento niya daw sa apo niya, yung kanyang mga experiences, mga adventures sa giyera sa Europe. Ang sabi ng apo niya, so Grandpa, are you a hero of war? Ikaw ba ay bayani sa giyera? Ito sagot niya, no, my son. Grandpa is no hero. But Grandpa served in the company of heroes. Ganon din tayo. On our own, di man tayo heroes talaga. Takot nga tayo, di ba? Ang dami nga nating mga inhibitions, mga insecurities, kung ano-ano pa na nangyayari sa puso natin. That's why minsan nahihirapan tayo mag-serve, mag-engage sa tao. Pero someday, masasabi natin, meron ding meaning yung buhay ko because I have served or I served in the company of heroes. I serve in this church and people here are spiritually heroes. Why? Kasi naintindihan natin na ang ministry ay ganito. Not by might, nor by power, but by the Spirit. And it takes someone with the heart of a hero na magsabing, yan ang ministry. Mananampalataya at susunod ako na hindi sa kakayahan natin, kundi sa kakayahan ng Holy Spirit. Don't just stand or sit there and be amazed at Jesus. Serve, obey, and follow Jesus. God bless you all. Merry Christmas. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo pong lahat ay tumayo. I have decided
will follow. Though none go with me, I still will follow. Though none go with me, I still will follow. No turning back, no turning back. Everything, all I am and all I have to bring, I will give to you my everything. All I am and all I have to bring, I will give to you my everything. All I am and all I have to bring, I will give to you my everything. All I am and all I have to bring, I will give to you my, and I will follow. My heart surrendered, my Jesus, I am yours, and I will follow. My life in your hands, my Jesus, I am yours, and I will follow. My heart surrendered, my Jesus, I am yours, and I will follow. My life in your hands, my Jesus, I am yours, and I will follow. My heart surrendered, my Jesus, I am yours, and I will follow. My life in your hands, my Jesus, I am yours. Jesus, I follow you, my Lord. Let's continue to worship everything. All I am and all I have to bring, I will give to you my everything. All I am and all I have to bring, I will give to you my everything. Jesus, we are weak and vulnerable. You are strong and durable. Teach us now to build our house, to build our lives upon Jesus the rock. Bless your people now. In the name of the Father, the Son, and Holy Spirit. Amen and amen. Magandang umaga mga kapatid. God bless you all. Yan.
Again, bago po natin spend ang araw na ito, patuloy po nating papurihan at awitan ang ating Panginoon ngayong umaga. We worship the God who was. We worship the God who is. We worship the God who evermore will be. He opened the prison doors. He parted the raging sea. My God, He holds the victory. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God surely is His name. And we won't be quiet. We shout out your praise. Oh, oh, oh. We shout out your praise. Oh, oh, oh. We sing to the God who heals. We sing to the God who saves. We sing to the God who always makes a way. 'Cause He hung up on that cross, then He rose up from that grave. My God still rolling souls away. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God surely is His place. And we won't be quiet. We shout out your praise. Oh, oh, oh. We shout out your praise. Oh, oh, oh. We were the beggars. Now we're royalty. We were the prisoners. Now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. We were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. Whoa, we shout out your praise. We shout out your praise. Whoa, we shout out your praise. We shout out your praise. Good morning to everyone. Ingat po tayong lahat sa ating pag-uwi.